Eto nga, ay, ewan. May isa pang memo. Eto pa kasi isang memo, mga kababayan. Ha? Aside from, bakit ko sinabing nagiging diktador na ba ang Malacanang, ay dahil sa una, mga pahayag ni vlogger Yusek Castro. At sa pangalawa naman ay yung sinasabi ni PNP Chief Marbil na memo na pinapayagan siya. Memo na pinapayagan siya talaga. No? Siya lang, no? Oh. At etong pangatlo, ano itong pangatlo na ito? Na may memo na naguutos sa lahat ng regional offices, especially yung mga general, ito, mga RD, mga regional director, sila huy inutusan ng kataas-taasang Panginoon sa PNP. Na si Panginoon nila yan eh. Sunod-sunuran sila dyan eh. Si PNP Marbil, merong inuutos daw. Ano itong iutos na ito? Na ibahin yung usapan. Huwag nyo nang anuhin. Pag tinanong kayo ng tungkol dito sa bus lane, ibahin yung usapan. Ha? Ang gawin yung usapan ay tungkol sa bigas. Diba? O kaya tungkol sa ginto. Ganun yung ginawa ni nung hindi masagot ni vlogger Yusek Castro, yung sinagot niya. Ano sagot niya? Hindi, wag na tayo magbago ng usapan. Hindi yung usapan dito yung kung naging marahas ba o hindi tama yung ginawa sa KOJC. Yan yung tinanong sa kanya eh. Ano sagot niya? Hindi, wag tayo mag-iba usapan. Pag-usapan natin yung gold. Kasi nga hindi niya masagot. So diversion ang ginawa. Ngayon, eto na naman. Mukhang meron diversion na inuutos etong si PNP Chief. Eto, panoorin nyo ha. Maring itinanggi ng PNP Public Information Office sa Campo Crame ang umunoy pagsisikap nilang ilihis ang isyu ng iligal na paggamit ng EDSA busway ng convoy na sinasabing sinakyan ni Chief PNP General Romel Marbil. Pero sa kabila nito, isang PNP memorandum naman ang kumakalat sa social media na nag-uutos umano sa lahat ng police regional officers na pigilan ang diskusyon patungkol sa kontrobersya at gamitin ang iba't ibang estratehiya para pahupain ang usapin. Narito ang balita ni Paul Montibon. Paul Montibon! Habang lumalalim ang kontrobersiyang ito, isang tanong ang nangingibabaw. May pagtatangka nga bang itago ang katotohanan o isa lamang ito sa panibagong pagsubok sa kredibilidad ng pambansang pulisya? Batay sa lumabas na memo, inatasan ang lahat ng commander ng PNP na huwag magsalita hinggil sa issue at tanging ang Public Information Office ng Campo Crame lamang ang pwedeng sumagot sa mga katanungan. Kasama rin sa mga inatasang hakbang ang paggamit ng lahat ng PNP resources sa ilalim ng PICAG para i-overshadow ang kontrobersiya at limitahan ang negatibong epekto nito sa reputasyon ni Chief PNP Marbil. Bukod dito, inutusan din ang lahat ng police regional offices na maglabas ng sunod-sunod na accomplishments upang itulak sa sideline ang issue. Ayon sa dokumento, tatagal ang kautusan hanggang Marso 5, 2025 o hanggat hindi pa humuhupa ang kontrobersiya. Matatanda ang naging sentro ng kontrobersiya ang convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Pebrero 25, taong 2020. Si Chief, sino kaya ito? Dapat may mag-research eh. Malaman natin kung kaninong tauhan to. Malalaman yan eh. Imposible hindi malaman yan. Kilala yan eh. Ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Pebrero 20. Yan. Sino kaya itong mamang to? Dapat hanapin itong mamang to kung sino ito. At ano ang trabaho niya? Kasi siya yung nagsasabi, siya yung parang pinuno eh. Parang pinaka chief of staff ang datingan eh. Hanapin kaya natin to, sino tong chief of staff na to. Para malaman natin, kasi ayaw umamin ni PNP Chief Marbil na siya yan eh. Kahit sinabi na nung kanyang tao na si Chief. Sinabi na nung tao niya eh. Ayan na-booking sila dyan eh. Nadulas eh, sabi si Chief. Hindi nila alam, naka-video sila, may camera. Hindi siguro nakita nila yung body cam, di ba? 5 taong 2025. Sa kabila ng mga ulat na si Chief PNP Marbil ang sakay nito, mariin niya itong itinanggi at iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayan, sana may mag-check din sa LTO nung plaka. Di ba?
At iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayon sa PNP, ang dahilan ng pagdaan sa busway ay ang isang importanteng pagpupulong sa Campo Crame. Pero kahit kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasabing meeting, nilinaw niyang hindi niya binigyan ng basbas si Marbil o sino mang opisyal para lumabag sa batas trapiko. Samantala, nanghingan naman ng reaksyon ng PNP Public Information Office hinggil sa lumabas na memorandum. Iginiit nilang walang katotohanan ang umunoy plano nilang manipulahin ang impormasyon. Sa huli, Walang katotohanang manipulahin ang kanilang impormasyon. Pero hindi nila sinagot. Kasi ito yung ito yung lumalabas na PCADG shall mobilize its resource to overshadow the issue, redirect public attention, naku grabe no, mitigate any further impact for the chief PNP and the organization, no, di ba? So pero alam mo, magtataka ka mga kababayan, ha? Ang tahimik ng Makatay Black, ha? Mantakin mo, ha? Makatay Black, hindi sila nagsasalita tungkol dito. O yung mga supposedly galit sa pulis. Bakit kaya, no? Hindi tayo galit sa pulis, ha? Dahil ba kaya tayo sasalita? Hindi, ito itinatama lang natin. Kasi nakakagalit ito. This is so unfair. This is so unfair to us na pati ito isipin mo, yung mga ambulansya na walang sakay na may sakit, di ba? O karga-kargang pasyente, inuhuli. Kasi tandaan natin, maraming purpose yung ambulansya. Pwede namang walang sakay, papunta siya doon sa merong nanganganib na buhay. O kaya ililipat mula sa ospital na ito papunta sa isang ospital. Pwedeng ganun Kasi may mga ospital hindi kaya. So para ma-travel yan na nasa jurisdiction pa rin ng ospital, yung mga ospital, yung ambulansya nila, kukunin, bibit-bitin mula dito sa isang ospital, dadalhin doon sa isang merong mga procedure na kayang gawin ng isang ospital. So yung 'di ba, yung ambulansya na yun, maaaring walang sakay. Yun emergency yun. Pero hindi pinapayagan nga. Pangalawa, yung maaaring merong may dala-dala mga organs, di ba? Na kailangan mabilis ma-transport. Bakit hindi rin pinapayagan yun? Kasi stricto nga tong SAIC, di ba? Tapos, etong PNP chief, hindi, may meeting ako. Pwede po ba yun? Tapos, para lang mabago ang usapin, uutusan niya. Inuutusan niya. Ito, sa statement na yan, inuutusan niya, di umano. Etong lahat ng regional offices na i-overshadow o maghanap ng ibang issue. Redirect public attention and mitigate any further, di ba? Notice or further notice impact, hindi ko alam yung further yung nakasunod doon. Pero i-redirect, ibig sabihin nung tutusan na iba na pag-usapan, gumawa kayo. Ito nga, to be implemented for 1 week para mapatay talaga yung issue. Di ba? Although, syempre ang sasabihin, itatanggi po yan. Itatanggi po yan ng PNP. Natural. Pwede bang aminin ng PNP yan? Pwede bang aminin ni Marbil? Yung pagdaan nga niya, hindi niya inamin. Yan pa kaya? Hindi. Simple logic, mga kababayan. Yung pagdaan nga ni PNP chief, hindi niya inamin. Kahit booking na po siya, hindi niya po inamin. Ito pa kaya aaminin niya? Ano sa tingin niyo? Hindi, ako nagtatanong lang Sa tingin niyo aaminin niya to? I don't think so. People in the house. Di ba? Imposible yung aminin niya ito. Kaya mga kababayan, ito yung mga bagay na nagpapatunay na talagang meron talagang diktador na nangyayari sa ating bayan. D5, sa kabila ng mga ulat na si Chief PNP Marbil ang sakay nito, mariin niya itong itinanggi at iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayon sa PNP, ang dahilan ng pagdaan sa busway ay ang isang importanteng pagpupulong sa Campo Crame. Pero kahit kinumpirma ni DILG Secretary sa lumabas na memorandum, manahig
magmasid, magbanta. Ayan, okay. So yan po yung yan po yung dahilan kung bakit ang ating pinag-uusapan natin ngayon ay tila meron na talagang dictatorship na nagaganap sa Pilipinas. When you say dictatorship, binabali na po yung batas para ho sila ang masunod. Binabali na po yung batas para yung mga mali ay maitama. At higit sa lahat, pinipigilan na po yung tao na maglabas ng kanilang saloobin. Paano ho? Sa pamamagitan ng pananakot. Although it was arranged, it was parang naibigkas ito ng patanong. Pero halatang halata ho na gusto nilang magkaroon ng fear among the people by saying, eto kayang statement ni VP Sara Duterte ay maaaring malink sa inciting to sedition or sedition. May ganun di ba? Paano magiging inciting to sedition kung sinabi lang ni VP Sara Duterte yung mismong nakasulat sa batas? Di ba? Ano nakasulat sa batas? O na mag-redress of grievances. O maaari tayong ilabas ang saloobin natin at magalit sa gobyerno. Wala naman po sinabing magrebelde sa gobyerno. Iba po yung magalit sa gobyerno, ilabas natin ang sama ng loob natin. Karapatan ho natin yan. Why? Nasa konstitusyon din natin. Ang kapangyarihan ng lahat ng nasa authority emanates from the people. Tayo dapat ang nasusunod. Tayo dapat ang sinusunod. Tayo dapat po ang may karapatan. Hindi ho ang pamahalaan na mali-mali na ang ginagawa. Oo, pag mali ang ginawa natin, dapat to itong panagutin sa batas. Tama, agree ako dun. Anything that we do must be guided by our law. Kaya nga dapat maingat tayo. Maingat tayo mga kababayan. Ako paulit-ulit ko sinasabi at ng aking grupo. Tayo ay magreklamo, tayo ay magalit sa gobyerno, pero hindi tayo hahawak ng armas o di kaya magre-rebelde o susugod at magde-declare ng kung ano-ano. Basta tayo, karapatan lang natin yung ilabas ang ating saloobin. Ilabas ang ating pagpuna sa gobyerno. Ito ay ating duty bilang mamamayang Pilipino na pudahin ang mga mali na nakikita natin. Magalit tayo sa mga mali. Walang problema ho dyan. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag